Hi guys, today i-share ko sa inyo my March 2025 perfume favorites. Ang dalang ko nang mag-post guys, pero believe me, I have plenty of videos na pwede ko sanang i-share sa inyo, i-post. Wala lang akong time mag-edit. So today, hindi ganun kadami yung mga bottles na nagamit ko netong March. Pero yung iba dito, na in love ako ulit sa kanila kasi medyo nakalimutan ko na sila. Unahin muna natin tong isang pabango na matagal ko na siyang hindi nilalabas and ang tagal na sa akin itong bottle na to na dahil tumagal na siya, mas lalo pa siyang bumango. May umorder kasi sa akin ng decant nito. And nung ginagawa ko yung decant, naamoy ko siya ulit and na-in love ako ulit sa kanya. Actually, even yung bumili sa akin ng decant nito, na-in love din siya dito sa pabango na to. Bago ko i-mention yung pabango, i-mention ko na rin pala, baka hindi ninyo alam, pag meron kayong nakitang perfume na nireview ko, na nilabas ko yung bottle, and gusto ninyong i-try bago kayo bumili ng full bottle nun, nasa description box below ko yung shop kung saan ako nagtitinda ng decants, ng samples, para matry muna ninyo yung perfume bago kayo bumili ng full bottle. Kung wala dun sa shop, yung bottle na nakita ninyo na nilabas ko or na-review ko, mag-message lang kayo and tignan natin kung available pa yung pabango, pwede ko siyang gawan ng link para maka-order kayo ng sample. Okay? So, ito yung pabango na Shiseido Zen. Ito siya guys. Originally, binili ko siya kasi kung hindi ako nagkakamali, kino-compare siya kay Coco Mademoiselle yata. And yes, medyo naaamoy ko siya dito. Pero to me, mas fresh siya. Parang mas okay sa akin yung timpla nito. Kasi si Coco Mademoiselle parang medyo mapachuli pa siya ng konti. Ito mas maraming fruity notes to eh. Meron din tong pineapple. So mas parang fruitier and mas fresher siya. And mas gusto ko yung tamis niya. Sabihin na natin kung kunyari magkapatid yung gagamit. Yung medyo mas seryoso na ate and medyo mas matandang ate, si Coco Mademoiselle yung bagay sa kanya. Etong si Shiseido Zen, mas bagay naman to sa parang mas batang kapatid, mas fun, mas easygoing. Parang ganun yung dating nitong Shiseido Zen. Bagay siya for everyday. Lalong-lalo na sa summer. Maganda siya kasi ganun siya ka-fresh and fruity and floral. Pero bagay pa rin siya kahit sa burst season natin kasi malakas siya. Or at least eto kasing bottle ko ang tagal na kaya parang mas lumakas na siya, mas bumango na siya. Kahit hindi ko binubuksan, naaamoy ko siya. Ang bango niya guys. Next na pabango, wala naman akong full bottle nito. This is Prada Paradox na Eau de Parfum. And I think nagawan ko na to ng review. Hindi ako sure. Pero nagamit ko lang to kasi merong bisita sa bahay. And i-spray ko lang siya sa neck. Parang magkabilang sides ng neck ko. Para lang meron lang akong pabango na hindi super lakas. Pero the whole day, habang gamit ko siya, naaamoy ko yung pabango. Gusto ko yung pagka-fruity and fresh nito. And even though may mga bottles na ako na kaamoy nitong Prada Paradox na Eau de Parfum, for some reason, mas gusto ko yung parang lightness niya and yung parang pagka-fresh niya. Although hindi ako na-complimentan dito, pero gusto ko siya guys. Gusto ko yung pagka-fruity niya. Wala pa akong full bottle guys. Sample pa lang yung meron ako or decant pa lang. Hindi ako nagmamadali kasi meron na akong mga kaamoy nito. Pero ayun nga lang, I don't know, mas gusto ko siya. Simple na fresh na perfume from Tom Ford and this is the Mandarino di Amalfi. Citrusy, fresh. I don't know, parang may ginger ba to? Pero parang ang sharp nung pagka-citrus niya. Bagay siya. Actually, kahit na citrus siya na perfume, bagay siya kahit sa medyo malamig na weather, pero maganda siya pag summertime. And I think, mas maraming babagayan to na lalaki. I don't know why. Bihira kong ilabas to, pero pag ginagamit ko siya, naiisip ko, mas bagay siya sa lalaki. Parang citrus fresh na pabango na okay sa lalaki. Next, eto gustong gusto ko to. Nakakalungkot lang kasi discontinued na siya. Hindi na siya nilalabas ni Tom Ford. Hindi ko na nakalkal kung ilan pa yung meron ako nito. And this is the Lavender Extreme Eau de Parfum. Ang bango nito guys. Powdery na may pagka-citrus na pagka tumagal siya sa skin mo. Merong something sweet na lalabas eventually. Parang tongkabin yata yon. And meron din siyang pagka-spicy because meron siyang cinnamon. Pero ang ganda niya guys. Para sa akin, ang daming pwedeng ma-discontinued na pabango from this brand.
Sana hindi to sinama kasi ang ganda niya. Men and women could wear this. Originally, I find it parang mas bagay sa lalaki. Usually kasi mga lavender, strong na mga lavender perfumes. Parang ang masculine ng dating, mas pang lalaki siya. Pero etong lavender extreme, to me, ang ganda kasi nung pagka creamy, powdery ng dating niya, na ang elegant. Kung makakahanap pa kayo ng bottle nito, pwedeng hindi na sa store, pwedeng sa iba na. Bilihin nyo to guys kasi ang ganda. And pag mas tumagal na siya sa inyo, yung bottle, mas lalo siyang gumaganda. My Burberry na EDP. Minsan nahihirapan ako i-describe ko ano tong pabango na to, pero gustong gusto ko siya. Pagka naaamoy ko siya, ang naiisip ko, pang everyday na pang office na setting. Hindi ko alam kung bakit. May pagka, sabihin na nating well put together yung amoy nito. Ang simple lang naman ng amoy niya. May pagka-shampooy siya, na may pagka-green na floral. Pero at the same time, pwede siya sa corporate setting kasi medyo, yun nga, parang well put together yung timpla niya. Gustong gusto ko siya. Kung hindi nyo pa to naaamoy guys, available pa naman to sa stores. Parang nakita ko pa nga yata siya sa Rustans Makati kung hindi ako nagkakamali. I-try ninyo kung naghahanap kayo ng pang everyday na pang office. Kung gusto ninyo ng pabango na gusto ninyong seryosohin kayo ng mga tao pero at the same time hindi over the top yung dating. Yan, bagay sa inyo tong My Burberry na Eau de Parfum. Siguro ang tagal na rin din itong bottle ko na to, na habang tumatagal siya, mas bumabango siya. May umorder sa akin ng decant. And nung ginagawa ko yung decant, naamoy ko siya ulit. And na-in love ako sa kanya. And this is the Delina na La Rosée. Nakomplementan ako dito sa pabango na to nung gamit ko siya this time. Hindi pa ako nakokomplementan ever habang ginagamit ko to before. Pero this time, I don't know why. Siguro sakto lang sa weather yung paggamit ko sa kanya. Parang minsan mainit, minsan malamig. Netong March, na nabanguhan sa akin yung kasama ko. Amoy rose. Very light na rose na pabango. Pero nandun yung parang, hindi ko mahuli kung yung sweetness na meron si Delina na Eau de Parfum, nandito din siya. So kung you find yung Delina na Eau de Parfum too much, i-try ninyo tong La Rosée kasi meron siyang parang freshness nung rose. Pero mas lighter siya and mas fun. Parang paggamit mo siya, ang ganda-ganda nung panahon sa labas. Ganun siya. Whereas si Delina kasi, parang to me, it's too serious eh. Si Delina na Eau de Parfum. Actually, parang ang fresh pala almost lahat ng nagamit kong perfume netong March, no? Next is itong Daisy na Marc Jacobs na Oh So Fresh. Again, may umorder din ng decant nito. And habang ginagawa ko din yung decant, sabi ko, oh, ang bango niya. Ganito siya guys, so ang cute ng bottle niya. Another perfume na, kung hindi ako nagkakamali, nako-compare din siya kay Coco Mademoiselle. Pero eto kasi parang mas floral. Sa skin ko, mas parang softer and quieter siya. And ang linis niya na floral, nakomplementan din ako dito nung gamit ko siya. Nakalimutan ko kung gaano siya kaganda. Kaya hindi siya nawawala sa market, guys. Maganda siya for everyday. Maganda siya kahit high school pataas. Kung gusto ninyong magregalo sa mga graduating students, maganda siyang i-blind buy. Ayan, pang regalo. Kasi ang linis niya guys. Before, nung malakas pa ako magbenta ng mga full bottles, isa to sa mga best sellers ko kasi ang daming bumibili netong Daisy na pang everyday nila. And kahit ako, nung ginamit ko siya ulit netong March, kung konti lang yung mga bottles ko ng perfume, nakita ko ulit yung sarili ko na pwede ko siyang gamitin for everyday. Sobrang ganda niya guys. Hindi siya sobrang loud, pero at the same time, ang bango mo, maamoy ka ng katabi mo na ang linis mo. 3 bottles left. So dito naman tayo sa bond number 9 na Madison Avenue. Ang lakas ng patchouli nito. Pero for some reason, ang fresh niya na ang floral, bagay na bagay siya pang summertime, yung medyo mainit. And ang lakas niya guys. Pag inaamoy ko pa lang siya dito, parang nanununtok yung pagkapatchouli niya. Pero ang fruity nito and ang fun. And this may not be for everyone, pero i-spray ninyo sa skin nyo, i-test ninyo, even sa damit ninyo, kasi eventually, mas gaganda pa siya pag medyo tumagal siya sa skin ninyo. Gusto ko siya kasi bagay siya kahit sa mainit na weather. Chanel na Lace Exclusive na 1932. Ito, dito sa bote, ang una ko naaamoy is powdery. Pero meron siyang pear, meron siyang citrus na note, may musk, and may woody na notes din siya. Ang ganda niya guys. The usual, elegant, 1932. Mild lang siya na may pagka musky, powdery, clean, citrus na perfume. Oo, yung citrus maaamoy mo rin naman. Ang ganda ng pagkakablend niya guys. Actually, pagka hindi mo alam yung notes niya,
ang masasabi mo lang sa kanya is musky clean na powdery na ayun nga, may pagka-slight citrus. Good for everyday. Unisex. Men and women could wear this. The problem lang sa EDP, kasi EDP na yung meron ngayon mahirap na yata maghanap ng EDT. Nito, to me, ang hina niya guys. Pero kung gusto ninyo ng pabango na parang ang classic and classy na hindi super loud, na happy lang kayo na mabango kayo sa sarili ninyo, then try ninyo tong 1932. Ayun lang for the price kasi baka sabihin ninyo ang mahal niya tapos hindi siya ganun kalakas. Pero ako kasi, nasabi ko na to before, there's a place in my heart sa mga Chanel na perfumes. It makes me happy, lalo na kung mahilig talaga kayo sa perfumes. I-try ninyo tong 1932. Very relaxing siya and calming. Para siyang baby cologne almost. Last bottle. Sabi ko sa inyo, nailab ako dito sa brand na to. And this is from Van Cleef & Arpels. And it's called Tea Amara or Tea Amara. And ito, amoy tea leaf May naamoy ako sa kanyang tea. Parang green tea ba? Or basta dahon ng tea. Ang crisp, ang citrus, ang fresh. Medyo nahawig siya ng konti kay Hermes na Sir Lenil. Pero parang mas sabihin na nating toned down and mas parang kalmado na version yon. Ito, mas stronger yung pagka-citrus niya and mas crisp pa siya. Parang ganon. Basta magkahawig sila Mas parang softer lang yung isa. Pero gusto ko to guys. Sobrang gustong-gusto ko to. And bagay na bagay siya kahit sobrang init ng weather. Ito sa kanilang lahat, I think yung parang mas ginamit ko ng ginamit. Pangalawa, itong Shiseido Zen. Medyo may hawig sila. Hindi naman parehas na parehas. Mas parang matamis si Zen kumpara dito kay Tea Amara kasi ito talaga may pagka-green citrus yung dating niya. Pero kung mahilig kayo sa citrusy, clean, crisp, fruity na klase ng perfume or citrus kind of fruity na perfume, i-try ninyo itong Tea Amara. Meron pang isang klase ng Amara. Inamoy ko yon, parang mas floral yun parang either neroli or basta orange blossom yata yung dating. Mas gusto ko to kasi gusto ko yung pagka-green nung dahon, yung pagka-greenness niya or yung tea na note niya, mas gusto ko sa kanya. And even though parang naamoy mo na siya somewhere, hindi naman siya parang sobrang kakaibang formulation. Gustong gusto ko pa rin siya and maganda tong pang easy reach, pang everyday na kind of tea, citrus, green perfume. Hindi naman sila ganun kadami, di ba? Yung mga perfumes or perfume favorites ko netong month of March 2025. Alin sa mga pabango ninyo yung matagal na ninyong hindi nagagamit and then nung nahila ninyo, nakalimutan ninyo kung gaano ninyo siya kagusto, lalo na before. And ngayon nyo lang siya ulit na alalang gamitin. I-comment ka ninyo below. Thank you for watching and see you again on my next video. Bye!